good news dahil, okay, wait a minute. Okay, may titignan lang ako ng bonggang-bongga. Baka nag-message si Lasso. Baka nag-message ba si Lasso? Baka giatay ba? Okay? Alright. Dun, 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 dun. Alright. Okay, tingnan natin to. Baka siya nag-message ang bonggang-bongga. Kasi galit na galit sa akin ang hitad. Alright? So mga kababayan, na windang, ay ito kailangan natin ulit-ulitin. Kasi na-preempt na nga natin. Good news, dahil si Lazo, PIDEA chief, na isang vangag, ay najujuang na. When I say najujuang, litong-lito na siya kung sino yung puting ahas. Dahil, mga kababayan, in-expose ko sa inyo kahagabi na pinapirma ni PIDEA Chief Lazo, yung ng dip-dip, okay? Kay Attorney Delgado, okay? So, pinapirma niya, di ba? Puwersahan niyang pinapirma ng affidavit ang mga ahente or agent, PIDEA agents na pasinungalingan, okay? Ang authority to operate na pinakita nating dokumento na si Marcos Kuting Miao Miao Miao, Marcos Kuting Miao Miao, tasalan natin para hindi na ako yumuko, para makita. Right, si Marcos Kuting Miao Miao Miao, mga kababayan, at si Terry Terry ay dapat re-rate. Okay? So, pinapirma ni PIDEA Chief ang dating ang mga agent. So, ayan, alam nyo na yan. Okay? Kaya sabi ko nga, kapag lumabas yan sa future o sa parating na investigation, sa Senate hearing o Senate investigation in aid of Chuba-Chuba legislation, pag nilabas siya mga dokumento na yan, hindi na yan uubra. Kasi sinabi ko na dito, kaya nabubuang na nga sila. So, si Kuting, si Lisa, nabubuang na yung mga buwakan ng ina. Kasi nagugulat sila na nalalaman na ng bayan. So ngayon, another good news, mga kababayan, kailangan ko sabihin kasi ito yung totoo. Okay? Kaya kailangan natin tumutok para wala nang kawala. May nagsabi sa akin na ating palangga na natanggap na ni Senator Bato. Personally, alright? Dun sa isang taong kilala niya, kilala namin dalawa pareho, na ipinarating sa akin at ipinarating ko sa inyo na positive. Okay? When I say positive, 100% na napunta na kay Senator Bato ang letter ni investigating agent na willing mag-testify na nung gabing yun, nung March of 2012, 11 actually. Kasi 10 yung unang papel, din 11. Okay? The next day. Nakarating na sa kanya ang letter ni investigating agent na willing mag-testify at sabihin na yes, indeed, ang pinakita ni Maharlika na dokumento ay totoo at nasa file ng PIDEA. Which is again confirmed yan ni Pangulong Duterte noong yung nakaraang pagtitipon o rally na bonggang-bongga na almost 100,000 people ang pumunta doon na ayaw at balita ng media. Again, Senator Bato, I know you're watching kasi nakarating kay you know what, thank you so much palang ang mga palangga. Nakarating sa atin na nababasa, okay, ni Senator Bato yung mga mensahe ninyo. So somehow, na binibigyan natin siya ng pressure. And it's our duty, bilang isang Pilipino, na pressurein natin sila. And again, alam na ni Senator Bato, kaya hindi kailangan niya mag-statement. Senator Bato, kailangan mo mag-statement. Or kung hindi ka man mag-statement na natanggap mo na yung letter, dapat magpatawag ka na ng Senate hearing. Isunod mo na itong stage pero mamaya na tayo dadako sa stage yung pagkahuli. So ngayon, yan yung good news natin. Dalawang good news, si Lazo nabubuang. Nadjujuang siya sa alindog ko. Puting kasi kayo Full mononic government kasi kayo mga tsutak.
Ginemis kayo? Oh, ayan. Oh, ha? Oh, ayan. Ganda ng shirt. Okay, ngayon mga kababayan. So, ulitin ko. Senator Bato, I know you're watching. Alam ko ang mga kalbo swerte di ba? Kaya nilalambing ko yan, ihipo ako. Di ba may mga ganun tayo ng bata? Pahipo naman. Pahawak naman. Di ba? So anyway, nakarating na po sa kanya. So we are waiting and we are excited na maipatawag itong si investigating agent. And doon sa nagbabalak, ikaw Lisa Tanas, ikaw Marcos Jr., ikaw Lasso, lahat kayo mga yawa mo, mga jutang Jinimes, huwag kayong magbalak na ipagurgur ang investigating agent o kung sino man na mga nakapirma doon sa mga papeles na nakatago pa dyan sa PIDEA. And I hope nakatago pa, hindi nyo sinunog o pinunit. Kasi possible yan. Dahil bangag yung nakaupo eh. Huwag kayong magkakamaling manakit ng investigating agent kasi wala na ring saysay kung sasaktan nyo siya or gugurgurin nyo. Dahil napag-alaman ko sa aking puting ahas ay nasa safety deposit box na. Parang alahas lang at pera, di ba? Yun lang yung term na gagamitin natin. Nasa safety deposit box na ang mga dapat lumabas o ilalabas. Okay, nasa safe na. So kung ano man ang gagawin ninyong paggugurgur sa amin, maglalagay at magpapalubog lalo sa inyo. At lalo nyong gagalitin ang taong bayan. At jutang Ginemis kayo, hindi na kayo magtatagal dyan. So yan ang ating dalawang good news. But again, we have to pray so hard na hindi nila saktan yung mga taong, hindi lang isa, dalawa, tatlo, later on, na magiging resource person para ipatawag. Kaya, dito sa tagpong ito, na nakarating sa atin, na-acknowledge ni Senator Bato, okay? Yung letter na yon, ibig sabihin palangga, yung pinalabas nating mga papel is legit. Hindi siya AI. Alright? Huwag niyo muna awayin si Senator Bato. Huwag muna. Kasi kailangan nating, hindi pa nga di ba mayroon pa nga siyang April 29? Kaya di ba sabi ko sa kanya, sabi ko nga, challenge natin siya. Make it or break it. Di ba? Hi, Pinoy for life, my darling Clementine. Hanggang 2 years lang na kaya ni Kuting sa college, baka hanggang 2 years lang din siya ngayon. Pasin din, di ba? Yun nga, palangga. So, ito makinig kayo mga palangga. Huwag muna tayo mang-away. Okay? Ang aawayin natin yung mga bangag. Bigyan natin ng chance si Gardening and Daily Life, thank you. Bigyan natin ng chance si Senator Bato na gawin niya yung tama. Andito naman tayo eh. Diba? Nakikita nila tayo, lalo na ang dami natin. Diba? At every night, libo-libo tayo, daang libo. Like less than 24 hours, nagdadaang libo, across social media, nagmi-million-million tayo every day. Kaya yung boses natin very powerful. Now what? Okay? Senator Bato, shout out sa'yo. Okay. So itong jutang Ginemes na stage na pulburon, stage na pulburon na ito, gusto ko lang munang batiin si Attorney Francisco Chongson and Abraham Villanueva. Thank you po for watching sa aking alindog. Thank you, Belle. Kaibigan ni Belle. Thank you po. Ngayon, ganito. Minabuti nating i-transcribe yung sinabi ni Kuting diyan sa paghuli doon sa 1.8 toneladang shop na nakalagay sa van. Okay. I-topic muna natin kasi si Sas, napakaganda ng kanyang analysis dyan sa kanyang Facebook page, yung tungkol sa driver. Yung driver ng van na I believe Filipino-American kasi may accent. Then, well-connected yung taong ito. So, maganda yung explanation ni Sas dyan. Well-connected yung driver na yon na binayaran lamang daw siya ng 6,000 pesos just to drive that worth 3, mag-base na tayo sa kanilang computation na itong mga bangag na ito.
13.3 o 13 billion. Lagyan natin, i-flat na lang natin. So imagine mo, ang ganda ng ni Palangga ng research ni SAS. Dahil worth 13 billion of illegal na pulburon. We call it pulburon, okay? Kasi dahil yung favorite ni Kuting, yung high-end, at saka eto nga ang pulburon na nahuli, o shab-shab. Imagine nyo, gamitin natin yung ating ang ating critical thinking, ang ating senses, lahat, sabi ko nga, pang-elementary lang ito eh. Pinag-drive, o binayaran itong driver na ito na well-connected sa mga politicians, artista, nakikita lamang siya ng 6,000 pesos for that particular trip. Okay? Sa part niya, dun sa driver, okay, hindi ka panipaniwala. Okay? Na magdadrive ka ng ganon, 6,000 pesos lang. At tanga to, di ba? Pa-English pa nga, di ba? Kasi PhilAm, dating Navy SEAL ba ang drama niya o whatever. Galing siya sa military or, well-connected nga. Kung well-connected ka, at ang portrayal mo sa iyong mga Facebook page ay matalino ka, magaling ka, PhilAm, chuchuchuchu. Tanga ka ba na isasakay mo ang isang kontrabando na hindi mo tatanungin ano ang laman yan? Ano ba yan? Tawas, kamote, ketchup, o whatsoever? Diba? Doon pa lang sablay na. Papunta tayo mamaya kung bakit ito'y cover-up, stage, da-da-da-da-da. Kasi, kahit ikaw sa panahon ngayon, uutusan kita, Timberland, I love you Palangga. Shout out to all men and women in uniform, Commander in Chief, yun yung Palangga. Ngayon, utusan kita, alright? Ano natutusan? Even yung taxi drivers, tricycle driver, di ba? Pag may nagpapahatid sa inyo, may nagpapakarga sa inyo, may bitbit, o may sasakay sa motor nyo, o sa tricycle nyo, or sa jeep, o whatever. O ano po yung bitbit nyo, Nay? O sabihin naman niya, ito yung mga manok, o mga pusa, si Kuting ito, o mga ahas, mga ganon, di ba? So that is the normal way of conversation ng isang driver at isang pasahero. Ay, jutang Genemis, punong-puno yung van, and questionably pa, yung weight ng 1.8 tons na supposedly hindi ma-accommodate ng van na yon based on dami na nag-explain yan, mga specs, thank you so much. But hindi na tayo madadako dun sa pagkahaba-habang mga specs. Dun tayo sa basic, okay? Questionable na isinakay ang kontrabando na yan sa isang malaking van. Okay, fine. Dito tumuha tayo kay driver. Okay? Si driver ay ang portrayal, magaling, PhilAm, chuchu, well-connected. Tanga ba yan? Na hindi ka tatanungin, imagine mo punong-puno, ano ka gago? Ano ka bangag? Honest bangag ka? Oh, I think bangag. Kasabwat ka ni Marcos Jr. Bangag na bangag. Meron bang sira ulo? Meron bang matino pala? Meron bang matino na sa katamang kaisipan na pupunuin yung sasakyan mo, idadrive mo, babayaran ka ng 6,000 pesos na hindi ka nagtanong kung ano ang kargamentos mo? Kahit elementary ka lang, kahit grade 1 lang ang inabot mo. Grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ako. Diba? May ganong kanta. Da-da-da-da-da-da-da-da. Tingin-ingin. Karaoke maker pa ako. Anyway, kahit hindi ka nakapag-aral, magtatanong ka, ano ang ikakarga mo sa sasakyan ko? So that's number 1, failed. Obviously, stage. So marami tayong anggulo na pag-uusapan. Kasi ang sinabi ko sa inyo dyan, gabi, at yun ang informasyon na nakuha natin, doon sa mga yung mga enforcement people mismo na nag-tip sa atin na, Miss Maharlika, random ito. Okay? Random ito. So ngayon, mga palangga, tapos na tayo. Bago gusto nyo pang idagdag dyan, tapos na tayo dun sa side ng driver. Okay? Sa side niya na, nga, bangag, na hindi mo tatanungin kung ano laman. Punta tayo dun sa side ng pulburo, ng, what do you call it? Ng drug lord. Okay? Doon tayo pupunta sa side ng drug lord. Kung ikaw ay pulboronic lord, like this, like Kuting, o yan, o. Tingin-tingin. Kung ikaw ay pulboronic, eto, mga kababayan, you are risking 13 billion worth of kontrabando o epektos, benedictos, adictos. Magtitipid ka
na 6,000 pesos lang yung van na rerentahan mo, magte-take ka ng chance. The fact na kontrabando yung bit-bit mo, anong klasikang drug, pulburon lord o pulburonic? Bangag ka. I-risk mo yung ganong karaming pulburon sa isang van lang. Ang mga sindikato, di ba? Nagsusugal yan, di ba? Nagsusugal. Paano ka sabihin nagsugal? Para mga sindikatong mga negosyante. Pag oras ng eleksyon, nagsusugal sa parehong magkakalaban ng presidente. Kunyari, nagsugal kay Kuting, nagsugal kay Lenny, nagsugal kay Isko. Ganyan ang mga wais. Susugalan nila lahat para pag nanalo itong parehong presidente, pwede silang sumiksik o mag-kiss-ass o hingi ng pabor. So, itong mga pulburonic lord na ito, hindi yan sila bangag na katulad ni Marcos Jr. na bangag at pilit na sinusubo sa atin ang kanilang naratibong buha ka ng inang pangbangag. Kung ikaw drug lord ka, mga kababayan, kung ikaw ay pulburonic, hindi mo isusugal ang worth 13 billion sa isang van lang. 6,000 pesos lang kamo yung rent eh. I can hire 10 vans, 20 vans para, paano? Para pag na-intercept o nahuli ang isa, may matira akong kung 10 yung sasakyan. Pag nahuli, let's say magkano daw yun, 13 billion. O sige, 13 billion. Sige, ipagpalagay natin ang bawat sasakyan, lalamnan natin ng worth 1 billion each van. Okay? So, 13 ang nirentahan natin. So, pag nahuli ang isa, may 12 ka pa. Pag nahuli ang dalawa, may 10 ka pa. Nakuha nyo yung point? Diba? Walang buang, walang bangag na drogista. Okay? Walang bangag na drogista. Walang bangag na pulburonic lord ang maggaganyang gawain. Gusto ko lang itong basahin, si Kit Laksamana. Itong si Benor Avalos, uncontrollable ang pag-iwing-iwing. Exactly. Actually, siya yung na-notice ko dun sa live nila kahapon. Gumaganon. Yes, anong effect niyan? Involuntary yan, hindi yan nakukontrol ng brain, yung mga ganon, parang kambing. But, bakit natin? Huwag na natin siya i-highlight. Okay, highlight tayo dun sa malaki sa target natin. But thank you, Kit Laksamana. Balik ako dito sa Pulburon Lord. Ikaw ba na nagpapasok, okay? Nagpapasok, ay gumastos na, nakalusot ka na kung saan mo man nilusot yung kontrabando na yon. Kumbaga, nailusot mo na kunyari sa customs, nailusot mo na sa port authority, yung mga kontrabando yun. Tapos you take chance, magtitake ka ng chance kung ikaw ay wais na pulburonic lord, nasa isang van mo lang ilalagay. Pangbangag yan, Kuting. Huwag mong lolokohin ang taong bayan, mga hinayupak kayo, dudurugin namin kayo. Okay. Alright, so ngayon, ano ito? Ito ay pawang kadram. Ang sabi sa akin na na-inform sa atin kahapon, fresh na fresh pa, na ito ay randomly na nahuli. Okay? Ganito kasi yan palangay. Mag-analyze tayo ng bonggang-bongga tonight. Kung random ito, again, na ikinarga, hindi pa rin ka panipaniwala. Kasi nga ang mga pulburonic lord, hindi ganun kabangag, hindi ganun katanga. Ang nakikita nating anggulo dito, mga palangga, maaari itong kontrabando na ito, dahil nga well-connected yung driver, kung tama yung pagka-post ni Sasa, kung tama yung post ni, I think si Sas, bago mag-post siya, binabalidate naman yan. Okay? Merong pinost si Sas Rogando Sasot na baby girl ko. Okay? I hope nandito pa. Alright, Sas. Na yung is it Sas? Hindi, may nag-message pala sa akin. Hindi pala si Sas. Sa comment section pala ni Sas, nakita ko yun. Okay, si Palangga. Okay, ito siya. Ito daw yung driver. Tama ba? Yung Dave Miranda Almarines. Tama ba? Yun ba yung pangalan? Parang iba. Anyway,
Parang yata ano din siya. O kahawig lang to. Akala ko baka magkay... Anyway, well connected. Okay, well connected yung driver. Ngayon, ang isang anggulong titignan natin, pwede ito, Almoranas? Almoranas. Okay, teka wala to si Palangga. Make sure, just bear with me mga darling. Alright, okay. Aba si Palangga. Alright, ang pangalan ng hitad ay si, ito yung pinakita niya. Business, deactivated na daw. Ano pangalan ng Julopong? Okay. Ano pangalan? Sulat nyo nga dyan, Palangga. Sarate. Iba-iba yung mga lumabas sa pangalan. Anyway, hindi na importante muna kung ano pangalan niya. Okay, ganito. Mga kababayan, pwedeng ganito yan. Since well-connected yung driver, pwedeng ganito yan. Sabi ni Puting, ikaw. Almoranas, kunyari ang pangalan. Ikaw, Almoranas, driver, ha? I-drive mo to. Magpakyot ka doon sa may checkpoint, magpahuli ka. Ako na bahala sa'yo, presidente ako eh. Or, pwedeng ito ang nagutos. Pakita nga natin, possible lang, I'm not saying na 100%. Pwedeng ganito yan. Dahil nga si Marcos Jr. ay kinukulit natin ng taong bayan na magpulburon-pulburon test siya. Pwedeng ito, si Sayarot, pakita natin. Ito. Yan. Possible na si Mark Anthony Sayarot na binitbit ni Marcos Jr. sa kanyang state visit sa New York in 2022, binitbit niya kasama si Lisa Canas, si Tambalusos, posibleng ganito ang drama nila. Ikaw, driver, ito eksena natin. Kasi kailangan nating pagtakpan yung ginagawa ni Maharlika eh. Ang ingay kasi ni Maharlika na kinukulit. Tapos andyan pa si Atty. Vic, si Glenn Chong, si Pangulong Duterte, si Roque, lahat ng mga palanggako. Ang ingay-ingay nila, hindi natin mapatay-patay ang issue sa pulburon. May accent daw yung driver. Kaya nga may tuwang, sabi ni Pams Cute. Yeah. Oo, ganito yan. Okay, may-ari ng gym. Yun na nga, well-connected yung driver. So, possibly ganito. Kunyari si Sayarot, ganito ang eksena ni Sayarot, ha? Kasi nga, pinalabas ni Kuting yan eh, non-available yan eh. Nahulihan niya ng almost 2 tonelada din na pulburon. Ganito, sabi ni Sayarot. Kunwari, I'm not saying na inutusan ni Sayarot, but ito yung mga angle. Kasi kung definitely hindi yun dinahan-dahan na inoperate ni Kuting. Dadako tayo dyan mamaya. Dito muna tayo sa angulo na inutusan ni Kuting, ni Lisa, ni Sayarot, sige ikaw, Phil-am daw eh. Magpa-cute ka ng ganon, magpahuli ka ng bonggang-bongga. Parang ganda ng points natin. Siyempre, pupunta si Kuting sa press conference, magdadrama-drama. Ako na bahala sa'yo, makakalaya ka. Ako presidente eh. O kung si Sayarot naman na nagsabi, wala, atin yan si Kuting. Lord natin yan, pulburonic Lord natin yan. Di ba? Mga ganon. Okay, so, possibly yan. Kasi, definitely, hindi po yun dinahan-dahan na operation. Hindi yun swiftly operation. Taliwas sa sinasabi ni Marcos Jr. Bakit kamo mga palangga? Okay? Kasi, mga kababayan, kung ito ay, tignan natin kung ano sinabi ni Kuting. Transcribe natin ng bonggang-bongga. Okay? Ito ang sabi ni Kuting. Okay? Ngayon mga kababayan, kung yun kasi ay dinahan-dahan or pinagplanuang operation, kasi ang sabi ni Kuting, sabi niya, nandito kami ngayon para makita at mapakinggan at makuha yung report tungkol sa nangyari na pagkahuli nitong kalaki-laking shipment na ito. At ang estimate namin dito ay baka umabot ito ng 1.8 tons. So, ibig sabihin, ito na ang pinakamalaking huli na nagawa natin, sabi niya. Hindi lang ito, mayroon pa tayo as of today, ang huli natin is 13.2 tons daw, yung as of today. I don't know, i-verify niyo kung totoo yan. So, sabi niya, patuloy talagang marami tayong mahuhuli. So, sabi niya, before ang ating ginagawa, we take part, binabaklas natin ang mga sindikato. Binabaklas na yung sindikato, pero kasama niya sa New York. Okay, tuloy natin. Excuse me. Kahit sino man ang nakita natin at magkasabot dito sa pulburon trade na ito, kahit sino man, may pagano-gano pa si Kuting, lagi parang bangagambwa ka ng generis, kahit sino may pakumpas-kumpas na ganyan.
Yan. Sabi niya, kahit politiko pa, kahit powerful pa, policeman ito, o sino man, talagang iimbestigahan natin. Sabi niya, kaya iimbestigahan natin. Kaya nagkaroon ng ganitong klaseng operation. From the word, sabi niya, nagkaroon ng ganitong klaseng operation. Okay? Sana yun. Okay. Na nakahuli tayo ng kalaki-laki. Sa ngayon, just sabi nyo, to give you a status report, you can see, ginagawa ngayon, ini-inventaryo talaga kung gaano kadami itong nahuli na shab-shab na ito. Okay, this is very high quality and high potency. Gusto kong maitanong paano niya lamang high potency, natira niya na ba yun? Okay, sabi niya. So, sabi niya, ibig sabihin, ang pinagalingan nito, kung nasaan ang galing, kung saan sinakay, anong origin, ngayon, iniimbestigahan pa lang. Okay, I'll stop here. Okay? Sabi niya, ito ay dinahandahan nilang operasyon, pero ang sabi niya, ito'y iniimbestigahan pa lang. Bakit kung ito'y operation na pinlano na sinabi ni Marcos Jr., kasi pagbangag talaga, nahuhuli sa bunganga ang kasinungalingan. Kung ito ay dinahandahan na i-operate, alam nyo yan, kayo dyan sa PDEA, even kayo mga kapulisan o kahit mga retired kayo, na ang protocol dito, nandiyan ang what? NBI, andyan ang Drug Enforcement Agency under PNP, at nandyan yung PDEA. Kasi ito dapat ay joint operation. Kung babasihan natin ang sinabi ni Kuting na ito ay dinahandahan or swiftly inoperate nila. Diba? Dapat yan, anong eksena dyan dapat, mga palangga? Okay? Sinulat ko para hindi tayo magkalimutan. So, ang eksena dyan dapat, kung totoong sinabi mo, Bangag Jr., na iyan ay dinahandaan, dapat meron ng na-identify na kung number one, sino ang financer niyan? Sino ang ulo niyan? Nasaan ang bodega niyan? Saan galing yan? Kasi doon sa statement mo, unahan na natin yung statement niya bago ko basahin, na sinasabi mo Marcos Jr., na sigurado ka, sabi mo, one thing is for sure, one thing is clear, na ito ay galing sa labas. Ay, kung hindi ka ba naman bangag? Ang sabi mo, oo, pero titignan pa, investigahan pa. So how sure na ito ay galing sa labas ng bansa at hindi niluto doon sa pagawaan ng BFF mo na si Sayarot? Hindi pa tapos yung investigation Di pa dapat kung ito ay inimbestigahan niya na, which is sinabi niya dinahandahan na niya, di ba, meron ng intelligence information. Kasi jutang ginimis, ilang bilyon ang intelligence fund ng PNP, ng PDEA, ng NBI, ng opisina mong hinayupak ka Marcos Jr., na itong simpleng intelligence report na, na nakuha sana ninyo, na-identify ninyo saan to minanufacture, saan to lumusot, sa port ba, sa custom ba, nakasabwat nyo rin doon. Lahat kasabwat yung mga ayop kayo, di ba? Na-identify na dapat itong, itong driver na ito. Pero ito'y dahil palabas lamang, di ba? Kasi kung yan ay well or legally na inoperate nyo dahil mahal nyo ang mga kabataan, dahil ayaw nyo silang maging pulboronic katulad mo, Marcos Jr., dapat ganyan mag-operate. Alam yan, kahit simpleng tao, hindi nga kami pulis hindi nga kami PDEA, hindi wala nga kaming background dyan sa ganyan dapat ito ay na-imbestigahan na. Pero bakit ngayon pa lang kayo mag-iimbestiga? So, nandoon yung, doon sa sinabi sa akin information kahapon, I think I'm not gonna buy that na ito ay aksidente lang. Ito ay tanim. Kunwari, para magpasikat si Kuting Jr. Sabi nga, kumbaga hindi ganun ka-quality based sa informative natin doon sa site, doon sa na yon na nakakita, na madilaw-dilaw itong pulburo na ito. So, maring reject nga ito or, hindi magandang klase. Ngayon, mga palangga, sabi ko nga, kung ito ay maayos na tinrabaho ng gobyerno, dapat yung tatlong ahensya na yun present doon. Diba? Nando doon dapat. Kaso, wala. Diba? Wala. So ngayon, ito pa. Additional. Sino nanonood sa inyo ng ako, natapos ko yung
sa Netflix o yung mga documentary. Yung kay, sino yun? Sa Colombiang hari ng Pulburon. You know what I mean? Si Pablo. Oh, tapos itong nandito ngayon sa Amerika, si El Guapo. Si El Chapo. You know that, di ba? Pabigyan natin siya ng code. So kung nanonood kayo ng mga documentary kung sa Suriname, napanood nyo yon. Sa Suriname, I think 50% yata dyan ang population na puro mga durugista, pulboronic. Hindi nyo alam na may bansa pa ng Suriname. S-U-R-I-N, Suriname ang spelling. So, kung nanonood kayo ng mga ganyan, kapag sila nagdi-deal, okay, ng mga pulburon, kahit yung from Mexico papunta dito, from Colombia papunta dito, lalo na yung si Pablo, di ba? Pinanood ko tinapos yun. Nilalagay nila, alam mo ba, sa loob ng ano yung tawag doon, yung, di ba may gulong yung sasakyan? Nilalagay nila doon, parang binubulkanize pa, nilalagay sa loob. Tapos, o kaya yung truck, parang wini-welding pala, kino-conceal nila. Kino-conceal. Di ba yung mga maliliit na pulburonic na tinatransport naman, pag sa airport, di ba nilulunok? Napapanood kayo, di ba? Nilulunok nila, tapos nilalagay sa kipay. Di ba? May mga ganun. That's actual, mga palangga na mga, hindi yung pelikula yan. Hindi yung pelikula, mga documentary yun. Or ilalagay nila sa isang bagay na i-conceal nila. Pero ito, ang galing naman ng pulboronic lord na ito. Di ba? Talagang open, dinrive ng driver, na obviously, na nakapakete ng bonggang-bongga, na hindi man lang siya nagtanong kung ano yung kanyang bit-bit o ano yung kanyang dinrive, mga palangga. Okay, pupunta na tayo dito sa next attraction. Okay? Dito sa statement ulit ni Kuting, ipagpatuloy natin ang statement niya. Maluloka kayo. Sabi niya, the operation is ongoing at pabayaan muna natin ang ating mga kapulisan all together with the attached agency ng PDEA and Dangerous Drugs Board. We are working together para mabuo ang kaso rito. Ngayon pa lang sila magbubuo. Baka gumawa pa sila ng what do you call it? Mga fake na operation report. Di ba? Baka ano pa nila yan, i-antedate pa nila. Di ba, kunyari, eto, ganito, nag-report, nag-operate tayo ng, anong araw na huli, April 16. Kunyari, sinusurveillance natin ng Marso pa lang. Mga ganun drama-drama. Kasi ang sabi niya dito, mamaya dadako tayo dun sa, sa police na pinasalita niya. Pupunta tayo, exciting part yun. Sabi ni Kuting, okay, I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabs na nahuli natin. But not one person died. Paano naman matsuchugi yun? Di ba? One person died. Paano matsuchugi yun kung stage? Okay? Paano matsuchugi kung yun ay inutusan na magpakyut para ma-cover up ang issue mo, Marcos Jr., sa pagiging bangag mo? Wala talagang matsuchugi. But definitely, gusto niyang patamaan si Pangulong Duterte na noong panahon ni Pangulong Duterte ay may nangamatayan. Kasi yung mga yon is legit operation. Kaya may naglumaban dahil yung mga pulboronic lord ayaw nilang makuha yung kanilang mga malalaking kontrabando kaya nakipagbangbang sila. Eto 14 billion, isang tao lang ang nagdadrive. Make up your mind and your billions of neurons. Diyan lang kayo mayaman, diyan lang tayo mayaman. Sa neurons na yan, huwag niyong hayaan na magiging bangag kayo, katulad ni Kuting, na nagpapaniwala dito, not one person died. Sabi niya, walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Paano magpaputukan yan kung stage yan? Or orchestrated? Gago. Sabi niya, yan dapat ang approach sa drug war na ang pinaka-importante is matigil natin ang mga shooting. Yan dapat. So parang bida-bidahan siya kasi wala. Ito gusto niyang sabihin sa buong mundo na walang natsugi. Paano may matsugi? Isa lang. At, kaya dapat ito imbestigahan mo to, Senator Bato. Ikaw, sabi ko nga, make or break. Paano may matsugi? Kung ito nga ay stage. Huwag nyo kami pinagluloko, ha? Kuting, ha? Huwag mong pinagluloko ang taong bayan. Hindi ka makakalusot. One, kasinungalingan. Two, another kasinungalingan. Ilulubog ka namin. Hanggang sa mawala ka na dyan sa kadyutahan mong, kabangagan mong mga hinayupak kayo. Sabi mo pa. Ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero, importante, papatigil lang pag-ship, pero si Sayarot, kasama mo, paulit-ulit ko.
kasama mo sa inyong mga trip at hindi nakakulong, nakalaya, binigyan mo pa ng security, itigil mo kabangagan mo. Itigil mo yung government mong polboronic. Okay? Ayan. Tigil mo yan. Kuting. Alright? Ngayon, sabi ng Kuting, hindi ito niluto, sabi niya, hindi ito niluto sa Pilipinas. Galing ito sa labas. Namnamin niya yun. Paano nalaman ni Marcos Jr. na hindi daw niluto sa Pilipinas yung nahuli? During that time, habang sinasabi niya, binibilang pa lang, in-inventory pa lang. Hindi pa na-check kung saan ba nag-originate kasi I think may mga ganong classification pagdating sa mga pulburon, kung ito ba ay galing sa ganito, di ba, ganito sa ganitong lugar, Paano niya nasabi na sigurado siya na hindi daw ito niluto sa Pilipinas? Baka kontrabando mo nga yan. Baka yan yung mga reject na inutusan mo tong driver, inutusan niya ni Sayar, inutusan niya si Lisa na, sige, magpa-cute ka, magpahuli ka, magpa-random ka, ako na bahala sa'yo. Gago ka, akala mo tanga yung taong bayan? Huwag nyo kaming idadamay sa kabangagan nyo. Alright, tuloy natin. Sabi niya pa, pinag-aralan po natin at imbestigahan pa. Sabi niya, any question? Listen to this. Well, ang kailangan natin maintindihan ng mga sindikato kapag nahulihan, parang cost of doing business nila yan. Sabi niya, nakakasama, once in a while, sabi niya, mahuli tayo, pero malaki pa rin ang kita. Sabi niya dito. So, tuloy-tuloy lang. There is no single answer tungkol dito. Ano ba sinasabi niya? There is no silver bullet to this. Kailangan talaga kayo. Sabi niya, we have to operate, we have to gather intelligence, we have to coordinate with Interpol, we have to coordinate with intelligence and drug agencies of other countries around Asia, kung saan-saan nanggaling, because this is an international crime. Kung papasok sila na papasok, hanggat, sabi niya, pagpasok sila na papasok, napakahirap magpapasok ng pulburon dito sa Pilipinas. Huwag nating gawin, sabi niya. Sabi niya, wag nating gawin dito. Parang sabi daw ng mga mga pulburonic, na kung ganyan, na nakahuli sila ng malalaki, ay, ang Pilipinas magaling manghuli. So, tayo pumasok sa Pilipinas kasi magaling sila manghuli, di ba? Parang gano'n ang ibig sabihin doon sa press conference na ito. Sabi niya, that is the situation we are hoping to achieve. Okay? The syndicates can be identified, the guilty parties can be arrested, and eventually imprisoned. Pero si Sayarot, again, hindi na preso, pinakawalan. And that is the point, sabi niya, of what we are doing. That's the only way to approach it. Pahirapan talaga yan. Tignan ninyo, tayo na sa Pilipinas. Tignan ninyo ang problema sa Pilipinas. Sa Europe, $1 trillion ang kanilang ginagaso sa problema nila sa pulburon, Okay, wag na yung kaletsyan niya. Ito nga ang tanong, sabi, good morning Mr. President, sabi ng reporter, na nakakwenta siya ng bagong Pilipinas. Kung bayaran na lahat talaga yung mga reporter na nagdoon. Sabi niya, good morning, Mr. President. Will the government change tactics in their government war on drugs following this incident? Kung magbabago daw ba ang taktika ng paghuhuli? Unang-una, doon sa mga reporters, magsiuwi na kayo kasi walang sense ang pinagtatanong nyo. Para ang tanong, magbabago daw ba yung approach ng gobyerno? Ang taktika? Ang layo ng question. Ang question nyo, ano yung nangyari? Kung anong naganap? Ang pinakamagandang tinanong nyo dapat, di ba, doon sa pangyayaring yon, sino po ba ang nasa likod dito? Okay? Ano po ba? Yung tanongin mo yung tungkol sa sa pangyayari. Malalaking tao ba? Ano po ba ang nito? Sino kaya ang mga connection dito? Kasi prior to that press conference, nag-usap-usap na sila. Diba? Kumbaga, pipigain mo kung sino ang nasa likod. O kaya ako doon, sir, umupit ka ba ng isang sachet doon at siningot mo? Kung ako doon, sumingot ka ba? Kasi nalaman niya high potency daw eh. Diba? High potency, talagang, kumbaga sa gamot, diba, matindi ang epekto, ang tama para maging bangag-bangag ka. Diba? Ginagamit ba yan? Kasi hindi ako nagpupulburon. Ginagamit ba ang term na yan sa pulburon na ang isang klaseng particular na pulburon o shop-shop ay ginagamitan ng word na ganyan na high potency, parang medical prescription drugs lang? Yun yung mga ang sagot naman ni Kuting. Ito pa yung tanong sa kanya. Okay.
Yeah, sabi niya, will the government change tactics in government war on drugs following this incident? And are you alarmed by this biggest drug war in the country? Sabi niya, no, quite the contrary. Why will we change? Sabi niya, bakit natin babaguhin yung approach? Look at the success we have gained. As I said, not only this 1.8 tons, yeah, sabi niya, the many tons that we have already seized. So it's much more than it has been in the past. It is the most successful approach to the drug war so far. So why we will change it? We won't change it. We will continue to do what we are doing. Of course, I cannot explain to you the details of what we are doing, sabi niya. But we will continue to do what we are doing, and that's the reason I think that so far we have been able to seize such a big amount of generally shab-shab. So we'll just keep going. We'll just keep doing what are we doing, or doing ang alpot. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Gusto niya sabihin sa taong bayan, sa mga reporters, na itutuloy nila yung hindi madugo, walang casualty, kasi nga, paano magka-casualty kung ito ay stage? Paano mapuputukan kung ito ay stage o orchestrated? So definitely, hindi talaga magiging katulad yan kay Duterte. Kasi ang kay Duterte, okay, nung panahon niya, yung mga taga-PIDEA, in fairness sa kanila, ay maayos sa kanilang trabaho. Look at the previous PIDEA Director Wilkins Villanueva. Ayan, ang dami nag-message dyan, mga comment, magaling daw si Wilkins. Eh talaga namang magaling si Wilkins dahil nahuli niya yung sa anak ni Remulla, yung Kush, remember that? Pagpasok pa lang ni Kuting, yung anak ni Remulla, umorder dito sa San Diego, di ba? Nahuli sa pamumuno ni Wilkins Villanueva. Ano nangyari? Imbis na ay awardan o rewardan, whatever, kung ano man, promotion o plaque o whatever, ang pwedeng ibigay sa isang PIDEA chief, niligwak siya. Tinanggal si Wilkins Villanueva, remember that? At pinalitan nitong ni Moro-Moro, si Moro-Moro, di ba? Si Gago-Gago, si Lasso o Lason, na nang aapi dyan, nang didip-dip, lahat na nakasamaan na dyan, nagsisinungaling lahat ng inayupak na yan. See that? Si Villanueva before, nakahuli ng Dutang Chirines, anak na Remulla, nakaulaya, tinanggal si Villanueva, pinalaya si anak na Remulla. Paano magkakaroon ng magandang laban? Okay, tungkol sa droga, kung yung mga nahuhuli ng anak na Remulla at si Sayarot, ayan, nahuli yan, parang uli natin si Sayarot. Okay. Yung ginayupak na yan na nahuli, na kaibigan nila Kuting, ay pinalaya. Diba? Hindi talaga magiging bloody. Mga kababayan, hindi magiging bloody kung ang mga hinuhuli ay mga kasabwat nila. Siyempre, hindi nila babangbangin yan. Gago ba kayo? Huy, bangag! Hindi ka makakalusot dito. Tapos ito pa. Ito, maluloka kayo. Maluloka kayo, mga kababayan. Okay. Kanina, maiksi lang yan eh. Okay, ito. Okay. Diba, ipinresent yung police. Paano lang natin? May sinend sa akin, nakakatawa. Edited na to, pero sige lang. Okay, yung nilagyan ng mga katakatawa. Nakakatawa ito. Alright, parinig natin to. Saan ba yun? Ito. Gorgor Queens. Okay, ito. Start asking questions, sasabihin, ito yun, no? You cannot talk about operational details. Kaya kami sasabihin at sasabihin. Okay. Di ba hata niyan? Wag natin yan. Kasi may transcript ako niyan. Okay? Basahin natin yung transcript. Okay? Sabi ni Kuting dyan, also, before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Saan ka nakakakita ng presidenteng bangag? Bangag talaga, di ba? Na sinasabihan ng mga reporter, winawarningan, inaalarmahan, na kapag kayo, okay, before kayo magtanong, winawarningan ko kayo na hindi siya pwedeng magsalita tungkol sa operational details. Paano magsasalita ng operational details? Wala nang operational plan. Wala naman nangyaring operational. Kaya hindi siya talaga makapagsalita. Kasi it's either, kung titignan natin yung angulo na randomly, kumbaga accidentally lang na nahuli,
na dumaan doon. But again, hindi natin ibabayang ganyang klaseng paniniwala dahil wala pong bangag na may bitbit o may karga na 13 billion na isang tao lang ang magdadrive at well connected ba sa mga politicians at mga artista. Okay. So ngayon sabi ni Kuting, ito pa, kaya pag bigla kami na mag-intervene, sabi niya na sumagot, sasabihin namin na huwag siyang sasagot because it's still ongoing. Mga kabayan, tapos may bumulong pa dyan na police sa kay dun sa speaker. Okay, Luna yata pangalan. Number 1, ano ang pinapahiwatig ni Marcos Jr. kung bakit na pinangungunahan ang reporter, may disclaimer ang gago, to conceal. Kumbaga, i-cover up na, kino-cover up nila yung mga pwedeng sabihin ng mga ng pulis na yon kung ano yung na pwedeng matawag dito, malaman, okay, ma-incriminate, okay, na ito ay made up o stage or orchestrated. Mga kababayan, pulis yan, hindi yan toddler. Nasabi mo, anak, huwag mo sasabihin yun kasi bad yun ha. Gaganon ka. Ano ka Huwag ka ng ginimis. Ngayon, pulis yan. Nag-training yan. Alam niya kung ano ang sasagot niya, ano lang ang limitasyon na hindi makaka-apekto sa, kung ito kunyari, totoong raid kung hindi ma-undermine, okay? Hindi ma-jeopardize yung istorya ng operation plan. Alam niyang police yan, hindi mo pwedeng sabihan na, mag-i-intervene kami ha, kasi baka mali yung sagot niya. Nag-police pa yan, nag-aral pa yan, apat na taon yan, kasama yan sa training nila. Kahit hindi ako, tama ba, may police ba dito? Kasama yan sa training nila kung hanggang saan lang sila, kung ano yung mga classified na hindi pwedeng ilabas sa media at kung ano lang yung pwede. Bakit sasabihin ni Marcos Jr. putang inang to? Cover up. Diba? Bangag talaga. Diyos ko po, tanggalin nyo na yung putang inang yan. Okay, sabi niya, gago ng hinayupa. But, sabi niya, kaya pag bigla kami, sabihin namin, huwag siyang sasagot because it's still ongoing. But he can't tell you what happened. Tapos sabi naman, ano nangyari? Nakita niyo yung reaction ng police? My God, sir, you're young. Please stand up for what is right. Na alam mo, kitang-kita mo yung itsura niya, na hindi na siya, ayaw niya na magsalita. Kasi sinabihan na siya Diba? Hindi niya na alam kung gagawin niya. Kasi ito pa, punta tayo dito. Ang tanong sa kanya, ano nangyari? Ano nangyari? Okay? So, nung una, di ba ayaw mo siya magsalita? Ang sabi ni Kuting doon, mga kababayan, tandaan niyo to. Kasi kaming mga pulis, sinama niya pa yung sarili niya, kaming mga pulis, mga sundalo, hindi kami na-train. Hindi kami sanay sa public speaking, parang ganun, o sa interview, o sa press conference. Hindi kami na-train. Putang ina, bangag ka! Kasi, hindi natin-train, kahit kailan, hindi kailangan ng training ang isang tao na nagsasabi ng katotohanan. Pero kung kasinungalingan ang sasabihin mo, kailangan mo ng training. Meaning, kailangan mo ng script, kailangan mo magkabisado na ganito sasabihin natin. Kunyari, ganito ha, chuchu, ito si driver, nahuli nyo, ipa-practice mo yung kasinungalingan. Ang kasinungalingan, kailangan mag-training. Pero ang katotohanan, kahit lasingin ka, kahit siguro bangag ka pa, alam mo kung anong sasabihin mo. Kasi yun yung katotohanan. Yun yung nakaregister sa'yo. Facts are facts. And you don't need fucking training. Putang ina niyo, pinaglulok ko yung taong bayan. Gago ka ba? Magpa-drug test ka na gago ka. Tandaan mo yan, Facts are facts. Hindi kailangan ng sino man ng training para magsabi o humarap sa media. Dahil ang katotohanan, hindi mo kailangan mag-aralin. Hindi mo kailangan mag-script kasi katotohanan. See? Yung police nakita niyo parang namutla-mutla na hindi alam. May psychologist ba dito? At least ako may Psych 101. Okay? Kahit pa paano, parang tayo mag-psych ng tao. Kayo, baka
Iwan uto pa yata, I forgot. Anyway, nakita nyo? Hindi na ako sabi, alam mo, natatawa na lang ako, putang ina to mga to, pinaggagago tayo. Hoy, Lasso, kuting pagbuhulin ko kayo, itong magic wand, sana umipit na ito mamayang gabi. Ano na kayo? Majomba na kayo, mga ginayo pa kayo. O sabi ba yan, tapos yung pulis na yun, kaluoy man, bata pa, sir, forget about your career. You know why? Kung uutusan ka lang naman na magsinungaling sa buong buhay mo, forget about your career. Mag-shift ka na, mag-business ka na lang. Isuwalat mo ito mga buwaka ng inang to. Umingi ka ng tulong kay Senator Bato. Mag-ano ka, Witness Protection Program. Ibukela mo itong mga buwaka ng inang to. Sayang, bata ka pa, pogi ka pa naman, baka naman. O, may nagkakasa sa'yo, di ba? O, baka naman, sir, huwag mong sisirain ang iyong alindog. Huwag ko natin. Ang iyong pagiging brusko. Binababoy ka nito mga ngiwi-ngiwi si Tambalastos. Ay, si Abalos. Kaman ganon daw. Ngiwi pa kay Kuting. Daw kambing ang gago. Ano yan, Abalos? Pansinin niyo si Abalos. So, i-edit nyo nga yung ngiwi-ngiwi niya. I don't have time for that. Kayo yung mga masyadong busy. Ngiwi-ngiwi. Ilagay nyo sa TikTok. Share na ako. Okay. Ngayon. Sabi niya, okay, ito mga reporters. So, ano nangyari? Tapos sabi ng rep ng polis, so meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa dito sa bayan ng Alitagtag as part of the intensified crime prevention. So part of it, pina-flag down namin ang mga sasakyan kung may suspicion. Sabi niya. So yan po, sinasubject po namin for inspection. Kaya nangyari dito, ang pangyayaring ito, sabi niya, kaya po nangyari dito, ang pangyayaring ito, hindi na alam ng polis na nakahuli kung anong isasagot niya. Kaya, ang mga nangyari po dito, ang pangyayaring ito, yan ang resulta na nasabat po namin. Walang sense. Dapat doon, ang mga media, kung matino, kaso lang mukhang bayad ng mga buwaka ng ina, inurirat ninyo yung anatomy ng paghuli. Papaano? May CCTV po ba? Nakita po ba yan sa CCTV? And again, baka may kasama yan. Pero, baka 3 truck pala yan. Pinalusot lang yung 2, 3, 4. Pero again, walang pulboronic lord na itataya niya ang kontrabando na worth 13 billion sa isang van lang. Unless na ito ay kontrabando ni Lisa, ni Marcos Jr., ni Tambaloslos, ni Sayarot para i-cover up at paglabasin na sila ay nakahuli ng malaking isda. Ito ay cover-up operation at ispantahan si Pangulong Duterte na sila ay walang nagbuwis ng buhay o walang bang-bang-bang, walang inkwentro kasi kinukumpara ni Marcos Jr. ang panahon ni Duterte. Again, panahon ni Duterte, legitimate operation. Ang panahon mo ay scripted operation, cover-up, orchestrated, stage, acting, dramatization, oratorical, chuba-chucho. Huwag ka nang sinungaling ka. Nakita niyo kung gaano kababoy itong mga to. Now, you know, dugyot, mga dugyot pa rin. Thank you. Across social media tayo, 10,000 live viewers, ha? My God, thank you so much sa ating 3 channel na kumakabog sa banga. Si Kuting, nakita mo, ikaw hindi ka nga nag-10,000 eh. 500 ka lang, dahil sukang-suka na yung tao sa inyo. So mga makababayan, sama-sama tayo dito. Hihimayin natin, wala pong sindikato na itataya niya, okay, na itataya niya yung worth 13 billion pesos na epectus benedictus addictus niya, mga kababayan, sa isang truck lamang. Diba? Walang ganon. So ano ito? Paano natin ito malaman? Kung itong ba si Police Luna ba yun? Okay? Na nanghuli doon? Nakahuli? Kung sila ay nagsasabi na totoo. Challenge natin. Senator Bato, ituloy mo na to. Kayo na lang po ang aming kakampi dyan sa Senado. You are the most powerful person in your committee ng mga pulburon. Huwag kang magpapatakot kay Lisa Tanas. Huwag kang magpapasinda kay Marcos Jr. Gawin mo ang trabaho mo para sa bayan. Dati kayong PNP chief. Alam niyo po yan. Kaya nga itong mga gonggong dito, itong si Lasso na yan, palitan ko na lang kaya si Lasso. Ako na lang kaya mag-Pidea chief. Gusto niyo ba?
Ay, mga agent dyan sa PIDEA, baka naman, di ba? Itong simpleng operation na ito, na dapat joint operation, well, you know what, kahit naman mamaos ako dito na dapat ganito, dapat ganyan, alam naman nila yan, alam nila Zo yan, kung ano ang tamang operation, kung totoo. Kaso ayaw nilang gawin ang tama. Kasi nga, mga bangag sila. Di ba? Ang sabi pa na ikutin dyan, kasi dito, nirerespeto natin ang human rights, kahit daw mga pulburoniko, adictus benedictus, nirerespeto daw ang kanilang human rights. Wow! Pero si Governor Edwin Hubahid ng Davao del Norte, hindi nyo nirespeto ang kanyang karapatang dumaan sa due process. Pero ang mga pulburonic, ang mga bangag na katulad mo Marcos Jr., dapat hindi madapuan ng kahit isang lamok. Diba? Irespeto ang human rights nila. Pero kaming mga vlogger, kaming mga katulad nila SMNI, kalad Doc Lorraine, at ka Eric, Glenn Chong, lahat kami, Makanas, lahat ng gusto nyo kaming gipitin, di ba? Binabalahuran nyo ang aming human rights. Yung human rights ng distressed mother na nasa Turkey, nasa Europe, na kung saan pinakidnap ni Lisa Marcos, hindi nyo ginalang ang kanyang karapatang makasama ang kanyang anak dahil pinakidnap mo, Lisa Araneta Marcos. I challenge you again to file a case against you para iburagrag na nato ang ebidensyang kidnapper kang gago ka.